Breaking news mga kababayan, Iran, may pinasabog na namang barko sa Hormuz. Pero US, no comment. At Pakistan, planong iligpit ang Supreme Leader ng Iran. Ngayon ay June 26, 2026. Isipin ninyo na isa kayong negosyador para sa isang peace agreement. Nakaupo kayo sa magkabilang panig ng mesa. Nagkamayan kayo. Napagkasundoan ninyo ang mga salita, ang mga kondisyon at ang mismong laman ng kasunduan. At kinabukasan, dumating ang taong may kontrol sa mga missiles at bigla niyang pinunit ang buong kasunduan. Ganyan ang naging kwento ng Iran sa loob ng 4 na buwan. Isang civilian president, isang foreign minister, isang speaker of the parliament, lahat sila ay sinusubukang makipagkasundo para magkaroon ng kapayapaan. Pero paulit-ulit silang pinapangunahan, paulit-ulit silang binabaliwala. At lahat ng ito ay dahil may isang institusyon sa Iran na hindi kailangang sumunod o tumingala kahit kanino maliban sa kanilang sarili. Yan ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Pero ito ang nakakagulat. Biglang may nagbago. At para sa ilan, napakalaking pagbabago nito. Dahil ang mismong puwersang sumisira sa bawat pagsisikap na magkaroon ng tigil putukan, ang puwersang nagsara sa Strait of Hormuz kahit hindi iyon ang utos ng mismong Pangulo ng bansa, ang puwersang humarang sa sarili nilang Pangulo para hindi ito makapili ng kanyang mga ministro, ang puwersa ng IRGC ay pumayag na umano na makipag-usap sa Amerika sa Doha, Qatar. Ang mga may hawak ng armas, tila sila na mismo ang uupo sa mesa para makipagnegosasyon sa mga Amerikano. Sa episode na ito, titingnan natin kung paanong hindi lamang kinuha ng IRGC ang kontrol sa digmaan at sa paggawa ng mga desisyon sa Iran, kundi pati na rin ang pakikipag-usap sa Amerika. Isang hakbang na muli na namang nag-iitsipwera sa civilian government ng Iran na pinamumunuan ng presidente. Ayon kasi kay US Vice President J.D. Vance, isa sa pinakamalaking napag-usapan daw sa Switzerland ay ang pagkakaroon ng direktang military communication sa pagitan ng IRGC at ng US Central Command o CENTCOM. Sa madaling salita, magpapadala ang Iran ng isang representative mula mismo sa IRGC para makipag-usap ng regular sa mga sundalong Amerikano sa Doha, Qatar. Moving on, US Vice President J.D. Vance said that the US Central Command and Iranian IRGC officials, they will meet in Doha to create a channel for reducing conflicts. Pero para maunawaan ninyo kung gaano kaimportante ito, kailangang maintindihan nyo muna kung ano ang sistema ng power structure sa Iran. Marami ang nagsasabi na ang rehimen sa Iran ay hindi lang basta isang simpleng gobyerno. Ito ay tagisan ng mga paksyon sa gobyerno. Isang gobyernong binubuo ng dalawang nagbabanggaang kapangyarihan kung saan mas nangingibabaw ang dapat sana ay hindi nangingibabaw. At isa sa mga sentro ng kanilang banggaan ay ang negosasyong nagaganap ngayon sa Iran at sa Estados Unidos. Sa isang panig ay ang mga pragmatikong grupo sa Iran na kinabibilangan ni Pangulong Masoud Pezeshkian, Foreign Minister Abbas Araghchi at Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf. Ang gusto nila ay makakuha ng kasunduan, maalis ang mga sanctions, maibalik ang mga naka-freeze na pondo ng Iran at muling itayo ang bansang winasak ng mga pag-atake ng kanilang mga kalaban. Pero sa kabilang panig, isang tao ang sinasabing paulit-ulit na nananalo, si IRGC Commander General Ahmad Vahidi. Sa bawat hindi pagkakasundo, si Vahidi ang madalas na nasusunod. Kahit mismong ang Pangulo at Foreign Minister ay paulit-ulit na naisasantabi. Habang ang mga political leader ay nagtutulak ng mabilis na kasunduan para muling buksan ang Strait of Hormuz at buhayin ang ekonomiya ng Iran, paulit-ulit naman itong hinaharang ng IRGC. Ang sabi sa report,
kahit daw ang Speaker ng Parliament at ang Foreign Minister ay hindi makagawa ng mahahalagang desisyon nang walang approval ng IRGC. Sa katunayan, meron pang sinabi si Commander Vahidi na sa panahon ng digmaan, lahat ng kritikal na desisyon ay dapat daw direktang pinamamahalaan ng Revolutionary Guard or IRGC. Yan ang sinabi ng mismong tao na gustong ipagpatuloy ang giyera sa Iran. Yung taong naniniwalang kahit bombahin, ma-isolate at maparusahan ang Iran ay pwede pa rin silang lumamang sa laban. At dahil dito, isang dramatikong pangyayari ang naganap sa Iran. May mga lumalabas na report na nag-submit na daw ng resignation letter ang Pangulo ng Iran na si Masoud Pezeshkian direkta kay Supreme Leader Mojtaba Khamenei. Pakiramdam kasi ng presidente na iitsipwera ang Pangulo sa malalaking desisyon ng bansa at hindi na rin niya malayang nagagampanan ang kanyang mga tungkulin. Yes, isang halal na Pangulo na para bang nagsasabing hindi ko na magawang mamuno dahil hinaharangan ako ng mga taong may hawak ng armas. Ang pag-angat ng Revolutionary Guard bilang pangunahing puwersa sa Iran ay nagdulot ng tanong ngayon sa buong mundo. Sino ba talaga ang gumagawa ng desisyon sa Iran? At pwede bang magsalita ang mga civilian officers para sa kanilang bansa? Marami ang nagsasabi na delikadong gawin yon. Dahil si Vahidi rin ang nagpasya na dapat ay kung matatapos ang digmaan sa Iran, kailangan din daw na matapos ang giyera sa Lebanon. Ang mismong pinuno ng IRGC ang nag-utos niyan. Dahil dito, natakot daw ang Estados Unidos na baka bumagsak ang buong negosasyon kung lalawak pa ang pambobomba ng Israel sa Lebanon. Gusto ng civilian government ng kapayapaan. Gusto naman ng IRGC ng mas malaking impluensya. At sa loob ng maraming taon, ang IRGC ang nananalo. Kaya tanong, paanong nangyari na mula sa pagiging grupo na humaharang sa usapan, sila na ngayon ang mismong nakikipag-usap o makikipag-usap sa Amerika? Wala pang malinaw na sagot dito. Pero may mga nagtatanong, gusto na rin ba ng IRGC na makipagpayapaan? O baka naman gusto lang nitong ipakita sa lahat na sila ang tunay na may kontrol sa anumang kasunduang mabubuo? Marami ang nagsasabi, hindi daw yan nangangahulugan na lumalambot na ang Iran. Ito daw ay pagpapakita na ang IRGC lamang ang gustong humawak ng susunod na yugto ng kasunduan. Kaya, kaninong kagustuhan naman kaya ang masusunod kapag naganap ang usapan ng US at IRGC? Ang kagustuhan ba ng mga tao na gustong mahinto ang giyera? O ang gusto ng mga taong walang planong ihinto ang giyera? Kaya siguro gusto ng Amerika na mismong mga pinuno ng Central Command ang makipag-usap sa IRGC ay dahil takutan, kumbaga. Ngayong araw, isang announcement na naman ang sinabi ng Iran. Bawal dumaan sa mga lugar sa Strait of Hormuz na hindi nila pinapayagan. Meron silang mga designated na ruta na doon lang dapat dumaan ang mga barko na gustong dumaan sa Strait of Hormuz. Sabi ng Iran, kung hindi kayo dadaan sa mga designated areas na ito, bobombahin namin kayo. Pero ang totoo, yan ay para masingil nila ang bawat barkong dadaan at kasabwat nila sa patakarang ito ang bansang Oman na kaalyado ng Amerika. Kaya naman pagkatapos ng announcement na ito, isa na namang barko ang binomba ng Iran. Isang barko na may pangalang Ever Lovely at may bandila ng Singapore. Hindi daw kasi ito sumunod sa direksyon. Tinamaan ng bridge ng barko pero buti na lang walang nasaktan. Kaya tanong ng marami, ano ba talaga ang totoo? May bayad ba o wala ang pagdaan sa strait? Sino ba talaga ang may control dito? Ang sagot ng US, kahit ano pang sabihin daw ng Iran, wala itong bearing o bigat. Hahatulan daw nila ang Iran kapag nakita nilang hindi makadaan ang mga barko sa Strait of Hormuz. Pero kung nakakadaan naman, wala silang dapat papanagutin sa Iran. Kaya tiwala pa rin si Pangulong Donald Trump na buo ang kanilang pakikipagnegosasyon sa Iran. Ayon din sa US, walang bayad ang pagdaan sa strait. Pero hindi yon ang nakikita ng media. Dahil ang nakikita ng media,
naniningil ang Iran ng bayad sa Strait of Hormuz. All right, thanks, man. First off, you can't say it's the New York Times or the Wall Street Journal's fault. They are setting up a toll system. They are beginning to make ships buy Iranian insurance. They're setting up fees, and Oman, who was allegedly an ally, is part of this with Iran. So sino talaga ang nagsasabi ng totoo? Ano ang totoo? At ano ang tunay na napag-usapan sa likod ng kamera? Samantala sa ibang balita, punong ministro ng Pakistan may planong ipapatay ang Supreme Leader ng Iran. Ang bagong Supreme Leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei ang pinaka-wanted na tao ngayon sa mundo. Ang sabi sa report, wala daw siyang permanenteng tirahan. Hindi rin siya tumatanggap ng tawag sa telepono. Hindi siya lumalabas sa kamera. Nakikipag-ugnayan siya sa pamamagitan lang ng mga sulat kamay na ipinapasa ng mga pinagkakatiwalaang mensahero. Parang isang hari noong unang panahon na nabubuhay sa makabagong digmaan. At ang mas nakakagulat pa, maging ang ilan sa sarili niyang mga ministro ay hindi alam kung nasan siya ngayon. At ngayon may isang mambabata sa Iran na nagsasabing gusto daw makipagkita ng punong ministro ng Pakistan na si Shahbaz Sharif kay Mojtaba, pero hindi para makipagkaibigan. Ang sabi ng mambabatas, hindi daw simpleng diplomatic visit lang ang gustong gawin ng Pakistan, at sa halip, bahagi daw ito ng planong matunton ang kanyang lokasyon at pagtapos ay patayin. Ang Pakistan ang tumatayo ngayong tagapamagitan sa pagitan ng Iran at US. Ang bansang tumulong para mabuo ang Memorandum of Understanding para mahinto na ang away ng dalawang bansa. Pero ngayon ay inaakusahan na gumagawa ng isang planadong operasyon para sa US at sa Israel. Ang paratang na ito ay galing sa isang Iranian parliament member na si Kamram Ghazanfari. Sabi ng mambabatas na si Kamram, kaduda-duda daw ang ipinapakita ng Prime Minister ng Pakistan sa interes nitong makipagkita sa Supreme Leader ng Iran. Hindi daw yan goodwill visit o isang simpleng diplomatic courtesy. Sa halip, ayon sa kanya, bahagi raw ito ng plano ng Amerika at Israel para matukoy at matarget si Mojtaba Khamenei. Oo, ang punong ministro ng Pakistan na pumirma sa Islamabad Memorandum of Understanding bilang tagapamagitan ng Amerika at Iran, tumulong para mabuo ang ceasefire at naging host pa sa peace talk sa kanyang bansa. At ilang beses na nakipag-usap sa Pangulo ng Iran, siyang inililink ngayon sa isang planong pagpatay sa pinakamataas na leader ng Iran. At hindi basta-bastang mambabatas lamang si Kamram Ghazanfari sa Tehran. Kilala siya sa pagiging handang magsabi ng mga bagay na kadalasang hindi sinasabi ng iba. At para lalo nating maintindihan itong pasabog ng mambabatas na si Ghazanfari, balikan natin kung ano nga bang tunay na nangyari bago mamatay ang dating Supreme Leader na si Ali Khamenei. Bago masawi si Khamenei noong February 28, sinubaybayan na ng CIA ang lokasyon at bawat galaw niya. Nalaman nila na may pulong nagaganapin sa leadership compound sa gitna ng Tehran. Nang malaman ang schedule ng pulong, doon ikinasa ng CIA at ng Israel ang plano. At dahil lang sa pagpupulong na yon, nasawi ang Supreme Leader na namuno sa Iran sa loob ng 37 taon. Kaya sabi ng ilang mga mambabata sa Iran, kapag may isang foreign leader na humihiling na makausap ng personal si Mojtaba, hindi yan dapat ituring na isang normal na pagbisita lang. Posible na may ibang panganib na nakadikit dito. Sa ngayon halos walang nakakaalam kung nasan ba talaga si Mojtaba Khamenei. Walang sino mang foreign government ang nakakaalam, kahit ang mismong mga diplomats ng Iran. Kahit ang mismong mga matataas na opisyal ng pamahalaan ay walang direktang komunikasyon sa kanya. Bawat mensahe mula sa Supreme Leader ay dumadaan sa isang sulat kamay at sa isang lihim na mensahero. Gumagamit lang din ng AI-generated video para lang ipakita na buhay siya at gumagalaw. Kaya tanong ng mga hardliners sa Iran, paano ninyong mahahanap ang Supreme Leader? At kung gusto ninyo siyang mahanap, ano ang tunay ninyong motibo? Oo nga't ang Pakistan ay tumutulong na pag-ayusin ang Iran at US. Pero sa kabilang banda, may malapit na relasyon pa rin ito sa US at may malapit na relasyon din sa Saudi Arabia na kaaway ng Iran sa Middle East. Mahirap pagkatiwalaan ang Pakistan para sa Iran. Kaya ayon kay Ghazanfari, ang hinihiling na pakikipagpulong kay Mojtaba ay posibleng paraan lamang para matukoy ang lokasyon nito.
para kumpirmahin kung buhay pa nga siya at maipasa ang impormasyon sa Washington at sa Israel. Kung nagugustuhan ninyo ang mga discussion na ito, paki-like at mag-subscribe po sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated. Malaking tulong po ito hindi lamang sa ating channel kundi pati sa ating mga kababayang nangangailangan na aming sinusuportahan. I-follow din po kami sa Facebook, The Blessed Reader. Para sa inyong mga tanong, concerns o suggestions, mag-message lamang po kayo. Maraming salamat.